Okay guys, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyo lahat. Sana po ang lahat ay nasa mabuting kalagayan at ligtas po sa anumang kapahamakan. Saan man po kayo dako ng mundo naroroon. Ako po muli ang inyong lingkod, Maestro 21 TV. At sa ating video ngayong araw na ito mga kalingap, tayo po ay magbibigay ng ilang komento, kuro-kuro, opinion at reaction nga po dito sa tumitinding bangayan po. Tumitinding bangayan po nila Dr. Lam at ni Malu de los Santos. So marami sa atin mga kalingap ay nakasubaybay dito po sa kanila pong bangayan kung saan nagsimula at bakit nagkakaganito ang dalawang ito mga kalingap. At dahil dito, itong si Kalingap Rob o itong mag-amang matubang ang founder po ng Kalingap ay nadadamay na rin mga kalingap. Nadadamay po doon sa sama ng loob. Dahil po doon sa sinasabing bakit hindi maproteksyonan ang kanilang pong mga kalingap members. Okay? So dumating pa sa punto mga kalingap na itong si Malu de los Santos ay ginawang pang ng ginawang patay na po, ginawang patay na po itong si Dr. Lab at nananawagan na itong si Dr. Lab ay sumakabilang buhay na at nakaburol diyan daw po sa daet. So ito ba ay magandang gawain mga kalingap? Hindi ba ito, alam ko, naintindihan po natin si Malu de los Santos kung siya po ay labis na nasaktan, kung ano man po ang nasabi din po ni Dr. Lab, pero sa mga ganitong usapan naman po mga kalingap tungkol po sa patay, mahirap biruin po ang kamatayan, hindi po ba mga kalingap? Mahirap na tayo po ay magbiro-biro na ang isang tao ay patay na, hindi po ba? Okay, so yan po yung ating paksa ngayong araw na ito mga kalingap. Pero bago po yan, tayo muna po ay magbibigay pugay sa ama at founder po ng Kalingap, Kuya Bal Santos Matubang. At tangkilikin po natin Ate Edna Vlog, Kalingap Rob, at kung bagong silip lang po kayo, bagong dating lang po kayo sa ating munting channel, sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng pagbibigay niyo po ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell. At nang sa ganon tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Likewise, may galog shoutout sa ating mga kasamahan po dyan sa Karepa, Kalingap Reactor Partners, sa pamumuno po yan ng ating Presidente Javier De Leon, aka Birador. At sana lang din po ay inyo rin pong tangkilikin ang ating mga kasamahan Kalingap Partners, Kalingap Charity Vloggers, lalo na po yung masisipag po nating charity vloggers na nariyan po sa iba't ibang Kalingap landing pad sa ating bansa. Okay? So, ang focus po ng ating paksa ngayong araw na ito ay yung pahayag. Yung ano po yung naging pahayag po ni Kalingap Rob tungkol po sa bangayang Dr. Lab at ni kanya pong ninang. Okay? So inyo pong natatandaan mga kalingap ay walang itulak kabigin. Okay? Kasi parehong mga Kalingap members, isang staff ni Kalingap Rob, isang tinatawag po natin masipag na scouter at coordinator sa mga sponsors, sa mga Kalingap beneficiaries. At ito naman pong isa ay ninang mismo sa kasal po ni Kalingap Rob. Okay? So, doon po tayo magpo-focus doon po sa naging pahayag po ni Kalingap Rob, doon sa kanya pong naging live. At dito po tayo magbibigay ng ating komento, kuro-kuro, opinion at reaction. Panoorin po natin mga Kalingap ang isang maikling video clip na ating pong kinuha sa naging live po ng pangalawang channel po ni Kalingap Rob. Panoorin po natin mga Kalingap. Oo nga pala, ito rin. Kasi yun, may mga nag-aaway-aaway na naman. May mga nag-aaway-aaway po Kasi ako, si Kuya Bal, syempre kami is open ng Kalingap. Nag-invite kami ng mga tao, mga vlogger, reactor, invite kami, ganyan. And so, lumalaki tayo, dumarami tayo, lumalawak tayo. Di maiwasan yung mga hindi pagkakaintindihan.
Hindi maiwasan sa reactor, sa mga vlogger dito sa paligid. Kasi syempre, may iba-ibang ugali, may iba-ibang prinsipyo, paniniwala. Pero gusto ko lang din pong linawin na kung may problema po kayo sa vlogger dito na nasa loob ng Kalinga, pinapasok namin. Sana po, wag niyo po kaming idamay sa galit nyo. Kasi sayang po yung ano natin eh. Okay sana tayo. Then, nangyari na nagalit kayo sa ilang vlogger dito, tapos umalis kayo. Pero tayo, okay naman sana tayo, di ba? Kasi, kumbaga kung may away po kayo, may mga di kayo pagkakaunawaan, sana po, wag nyo na lang po kaming idamay sa galit nyo. Kasi, kung ang gusto kasi nila is ipagtanggol sila, ganyan. Ano po kasi, sa totoo lang, sa dami po ng iniintindi ko ni Kuya Bal, sa dami po ng iniintindi namin, kumbaga, nag-welcome na nga po namin kayo, pinapasok na namin kayo dito. Sana naman po, sa mga ganyang bagay, sana wag na lang po kaming idamay. O parang dala-dala pa namin sila. May mga kanya-kanya man na rin po silang desisyon, di ba? May mga kanya-kanya na silang pag-iisip, matatanda na sila. So, kung may away kayo, labas na po kami dyan. Ayan, kagaya po ni Ninang Malu. So, totoo lang po, okay naman po talaga kami ni Ninang Malu. Wala naman po kaming, di naman po kami magkagalit. No? Pero, yun nga, kumbaga, meron siyang nakaaway. So, parang galit na rin ata siya sa amin. Ewan ko, kasi ako talaga, di ako ganun, hindi ako kung may ano kayo, kung may kaaway, kung may problema kayong dalawa, mas okay kung wag nyo na lang kaming isama ni Kuya Bal dyan. Kasi ang gusto lang namin problemahin is, gusto ko lang problemahin, yung focus ako sa mga beneficiaries ko. Diba? Welcome na nga namin kayo dito sa Kalingap. Welcome na namin. Tapos pati yung mga problema na yan is kami pa yung madadamay pa kami. Mali naman po yun, diba? So, yun po. Sana po nagigets din nung iba. Yun yung gusto kong ipaliwanag na sayang kasi yung relasyon natin, no, na okay naman sana tayo, then may nakaaway lang kayo ng isang kalingap, then dahil hindi kayo napagtanggol, di nyo nakuha yung expectation nyo, na ipagtanggol kayo namin, galit na rin sila sa amin, parang ganun ba? Kumbaga kami po kasi wala na kaming time para sa mga ganyang bagay. Welcome namin sila sa Kalingap. Gusto namin makatulong, yun lang po yun. Pero kung may mga ganyan po na, syempre, dumarami nga, di ba? Syempre may mga away, may mga hindi pagkakaunawaan. Labas na po kami. Sana po ay labas na kami dyan, di ba? Okay, so yan po ang naging pahayag po ni Kalingap Rab. Okay, una po sa lahat, yung sinasabi po ni Kalingap Rab dyan, mga Kalingap, na yung ang Kalingap sa pangunguna po ni Kuya Bal ay siyang nag-imbita po sa lahat po ng gustong sumanib o sa mga Kalingap partners o mga Kalingap charity vloggers na maging kasapi po, na maging partners po ng Kalingap at hindi lamang po mga charity vloggers, mga Kalingap, ay maging po sa mga reactors na gaya po natin. So, nag-invite po noong panahon ang Kalingap ng mga partners, Kalingap partners, at sa ngayon ay dumami at sinasabi po dyan ni Kalingap Rab ay hindi maiwasan ng pagbabangayan po ng kapwa Kalingap. Okay? Maging ito man po ay reactor, kapwa reactor, charity vlogger, kapwa charity vlogger. At the same time, pwede naman po sigurong pwede naman pong Kalingap charity vlogger and versus reactor. Bakit po nagkakaganito, So, hindi natin po maiiwasan, sabi po ni Kalingap Rab, dahil lumalaki na po ang bilang po ng mga partners, siyempre, tayo po ay nagmula sa iba't ibang upbringing. Mayroon po tayong
kanya-kanyang mga prinsipyo na ipinaglalaban. Magkakaiba po tayo ng ating pinapaniwalaan. So yun po yung mga dahilan minsan mga kalingap na tayo po ay hindi nagkakasundo-sundo pero kinakailangan bang humantong doon sa matinding banatan, matinding bangayan na ang isa pa ay gagawin mong buhay pa, ay gagawin mo ng patay na, di po ba mga kalingap? At minsan, ay madalas po natin naririnig yung banta na sila po ay magdidimanda. Nakalimutan po yata ng ating mga kasamahan na parating sinasabi na kapag nandito, pag tayo po ay pumasok sa social media, lalo na po ang pagiging reactor. Kasi hindi maiwasan po sa reactor mga kalingap na matabil ang bunganga o matabil po ang bibig ng isang reactor. Siyempre nakakasakit po ng damdamin ng kanya pong kapwa vlogger. So madalas po natin napapakinggan na magdidemandahan na. Kaya nga madalas din sinasabi ni Kuya Bal mga kalingap na pag tayo daw po ay pumasok sa social media ay bawal po ang balat sibuyas. Dapat daw ay malakas ang dibdib o matibay ang dibdib. Okay, so bakit kinakailangan pang humantong? Para sa akin mga kalingap, kung may mga hindi pagkakaunawaan at given fact na po yan na may kanya-kanya tayo sabi kong prinsipyo na ipinaglalaban at minsan ay magkakasalungat ang ating opinion tungkol po sa isang issue, doon lang tayo sa issue maglabanan. Huwag nang hahantong pa doon sa demandahan, huwag nang hahantong pa doon sa pagkikase, okay? Pagkikase doon sa pagkatao, panlalait sa pagkatao ng isang kalaban. Di po ba mga kalingap? Okay, so iintindihin po natin na tayo po ay nakikisilong po lamang sa organisasyon ng kalingap na kung saan ay pinaghirapan po ito ni Kalingap ni Kuya Bal. So yun po yung intindihin natin. Bagamat sabi nga po nga ni Kalingap Rab ay tayo po ay naimbitahan. At sana lang po kapag tayo daw po ay nagbabangayan na, Kalingap, kapwa Kalingap, sana lang daw ay huwag idamay naman po. Huwag idamay po si Kuya Bal at Kalingap Rab. At the same time, huwag nang idamay. Huwag nang idamay po itong si Ate Edna. Ibig sabihin, yung mga pamunuan, mga namumuno, mga leaders po ng Kalingap. So sa halip, ano ang dapat gawin mga Kalingap? So tayo po ay may mga edad na. Tayo na po dapat na ang magresolba kung ano man sigalot ang ating pong pinapasukan. Yan po yung pinaka sentro ng sinasabi po dito ni Kalingap Rab na tayo po ay may mga edad na, bagamat magkakaiba ng prinsipyo, tayo na rin po siguro ang gumawa po ng solusyon. Tayo na rin po ang magresolba sa ating mga problema. Kung mayroon man tayong hindi pagkakaunawaan sapagkat may mga edad na po tayo. Sa lahat po naman po na nandito sa Kalingap ay at mga matured na po. So alam na po natin kung paano iresolba ang isang sigalot na hindi na dapat maidamay po ang namumuno ng Kalingap. At the same time, nadadamay na rin po ang pangalan po ng Kalingap sapagkat ito po ay nasa organisasyon po tayo. Na hindi, okay, so nakapokus lang po dapat tayo nagaya rin po ni Kalingap Rab na dapat daw ay wag na natin po siyang bigyan. Hindi lamang po si Kalingap Rab kundi pati na rin po si Kuya Bal. Wag na natin po sila bigyan po ng stress dahil ang kanilang focus ay sa kanila pong mga sa kanilang programa at ano po yung kanila pong programa yung pagtulong. At itong si Kalingap Rab ay nakapokus po lamang sa kanya pong beneficiaries. Kung ang beneficiaries daw po ang nalalamangan, nandyan po si Kalingap Rab upang ipagtanggol. Okay, so isang opinion ko naman po ito. Ito'y opinion ko lamang po tungkol po dito na nandito tayo sa isang
organisasyon, kasi yung pumapasok po dito mga kalingap yung ini-expect, may mga sabi po diyan ni Kalingap Rap, ini-expect na proteksyonan o protektahan ang bawat isa. Kaya nadadamay po itong mga leaders ng Kalingap kasi pag nag-away po yung dalawang partners, ay gusto po nila ay sila po ay kampihan. Pero sa palagay ko, hindi naman po doon sa pagkakampi, siguro. Kasi nasa loob po tayo ng isang organisasyon, so ini-expect po nila na sila ay gagawa po ng mga aksyon, na itong dalawa na ito ay magiging mapayapa po sila. Sila po ay maging pagbabatiin ang pag-usapan po ang problema at pagbabatiin at tignan po yung gagawan po nila ng solusyon. Yun po siguro yung ini-expect, hindi po yung sila po ay nag-expect na kampihan. Kasi pag kampihan, paano kung kinampihan mo yung isa, paano naman po yung isa? So siguro pag-usapan, pag umupo sa isang lamesa at pag-usapan po ang problema at kung sa dulo ay sila po ay magkasundo, ay napakaganda po. So napakaganda siguro mga kalingap sa aking pagkakatanda. Wala pa po ako sa loob ng Kalingap pero ako ay supporter na po ng Kalingap. Ay yung panahon na yung Karepa ay mayroon po silang grievance committee na kung sakali sa mga members ay nag-aawayan ay mayroon po tayong mga grievance committee na sila pong in charge upang itong dalawang nagbabangayan ay magkasundo. Okay, so napakaganda so yun siguro mga kalingap na i-revive. Buhayin na muli yung committee na ito upang sa ganun ay kapag ganitong may bangayan ay pwedeng hindi na muna ito ilalabas at pag-usapan muna ng grievance committee yung nagrereklamo at inirereklamo at the end ng pag-uusap ay mapag-usapan kung anong solusyon ang kanila pong gagawin. Di ba? Napakaganda po yun siguro mga kalingap pong mai-revive. Kasi sinasabi po dyan ni Kalingap Rab, ang kanila pong focus ay kung ang beneficiary ay yung beneficiary mismo ang nalalait. Yun po yung kanila pong sinusuportahan at iniisip niya na kahit tayo naman po ay may mga edad na, matured na, may sarili tayo ng pag-iisip, tayo dapat na po ang gumawa po ng solusyon kung ano to yung ating problema. So sana ay wag nang idamay po itong mag-ama. Kung ano ang ating problema, solusyonan na. At sabi ko nga, maganda na i-revive po yung sinasabi po nating grievance committee. Okay? So hanggang dyan na lang muna tayo mga kalingap. Muli, tangkilikin po natin Kuya Bal Santos Matubang, Ate Edna Vlog, Kalingap Rob. At muli rin po ay pinakikiusapan po kayo ng inyong pong lingkod na sana po ay inyo rin pong tangkilikin sa pamamagitan po ng inyong pagbibigay ng like, share, and subscribe. At tuloy, pindutin na rin po ang notification bell at nang sa ganun tayo pa rin po ay magkita-kita at magsama-sama sa susunod pa pong mga reaction videos na ating gagawin. Muli, isang mapagpalang umaga, tanghali, gabi po sa inyong lahat. Mabuhay po kayo at God bless everyone.